Ano pa nga ba ang araw-araw na ginagawa nating mga nanay? Eh di syempre laging maglinis. Ito lang naman yung trabaho ng nanay na walang humpay. Ibig sabihin, walang katapusang trabaho ang paglilinis sa bahay. Maglilinis nga muna ako ng kwarto namin mag-asawa. Dahil nangangamoy laway na sa mga anak ko. Charis lang mga mi, syempre every week ako nagpapalit ng bedsheet. Kaya naman bago tayo mag-workout mga mima ko, talaga naman kailangan ko maglinis ng kwarto namin. Yes mga mi, mabuti na rin laging naglilinis ng bahay para safe din sa ating mga junakis, lalo na kapag may infant and toddler ka. Anyway mga mima, ito nga pala yung sapin sa pinakaloob ng foam mga mima, para kung sakali mag-ihi yung mga junakis ko dyan, o kaya naman matagusan ng ihi yung pinaka-bedsheet, hindi malalagyan yung pinaka-foam. Mas safe pa din at mas malinis yung foam natin kapag meron kayong cover sa pinakaloob ng foam. And make sure na waterproof at hindi agad tatago sa pinaka-foam niya mga mima. Ilalagay ko na lang sa comment section. After ko nga mag-vacuum, dinacuum ko na lang din gilid nitong aming bintana mga mima ko. Kung napansin nyo sa pader mga mima, so medyo mahirap na siya tanggalin dahil yan sa ulan mga mi. Hindi ko nga alam kung anong pwedeng pangtanggal dyan para mabilis matanggal yung dumi sa pader kapag tag-ulan mga mima ko. Kaya kung may suggestion kayo mga mi, baka may marirecommend kayo dyan, palagay na lang ako sa comment section. Ang taray ng utos. Tuwing nagpapalit talaga ako ng bedsheet every week mga mi, hindi pwedeng hindi ako nag-general cleaning sa loob ng kwarto namin. Yes mga mi, mas kalmado kasi para sa akin kapag malinis ang bahay. Hindi nakaka-stress kapag maaliwalas at malinis tignan at syempre mabango. Kaya pag nagmamap ako mga mi masor, nilalagyan ko yan ng antibacterial at syempre nilalagyan ko rin ng pabango yan. Alam nyo ba mga mima ko, nakatulong sa akin mga mi, noong mga panahong nai-stress ako at meron ako iniisip na hindi maganda. Itinutuon ko talaga sa paglilinis ko mga mima. Yung kaya sa isip-isipin ko araw-araw, minuto. Ginagawa ko talaga mi para mabilis yung pagkawala ng stress ko mga mi, dinadaan ko talaga siya sa paglilinis. Tapos mga mi masor, kapag tapos ko maglinis, doon ko na naiisipan ng solusyon yung mga problema ko sa buhay. Ewan ko ba, pero ayun yung nakasanayan ko at ayun yung paraan ng paghiling ng stress ko mga mi. O siguro dahil ganong klaseng tao lang talaga ako. Lalo na wala naman akong laging nakakausap na kaibigan mga mima. At wala rin naman akong kaibigan na kapitbahay at syempre ayoko mangyari. Ewan ko na lang siguro dahil din to sa mga napagdaanan ko pagdating sa kaibigan mga mima. Dahil hindi lahat madali pagkatiwalaan. Kaya mas pinipili ko na lang kakampi yung sarili ko, pero yung mga tunay kong kaibigan nasa malalayo na. May kanya-kanya ng pamilya ng mga kaibigan ko, pero hindi pa rin kami nakakalimot sa isa't isa. Kaya ang solusyon kapag nai-stress ako, tinutuon ko muna sa mga paglilinis ng bahay. Kulang na nga lang mga mi, gawin ko tong sideline sa kapitbahay namin. Anyway, may nabasa pala akong comment sa dati kong video. Bakit daw hindi ako tinutulungan ng asawa ko pagdating sa paglinis ng bahay? At single mom daw ba ako? Bakit ako lang daw yung naglilinis at ako lang nakikita sa video? Okay, magandang tanong yan tungkol sa paglilinis na hindi kasama yung asawa ko. Pagdating sa paglilinis mga mi, mas gusto ko kasi na mag-isa lang ako naglilinis. Tsaka mas nafe-feel kong mas malinis yung bahay namin mga mi kapag ako yung naglilinis talaga ng general cleaning. Tsaka gusto ko pag may mga bagay na ginagawa sa loob ng bahay pagdating sa paglilinis, gusto ko perfect. Gusto ko tama yung pagkalagay, tama yung pagpunas. Gusto ko mabango talaga yung bahay. At saka syempre gusto ko mga mi, hindi kami nagtatalo sa isang bagay. At syempre ayoko na pag-uutusan ko, hindi agad sinusunod. Kaya mas gusto ko na lang sarilihin na paglilinis ko sa bahay, mga mima. At syempre may peace of mind pag ako lang mag-isa naglilinis sa bahay. Ayoko nang magulo. At syempre, ako lang nakikita nyo sa video mga mi, kasi hindi naman sana yung asawa ko na ipakita niya lagi yung mukha niya sa Facebook. At syempre, nire-respeto ko yun mga mi at hindi ko siya pwedeng pilitin kahit gusto ko naman gawin. Hanggat hindi nagiging bebemax ang katawan ko, hindi ako titigil na hindi ko ma-achieve yung gusto kong katawan. Ang laking help sa akin nung nakapag-start talaga ako ng exercise. Hindi ako mabilis hingalin kapag nakakapag-exercise ka mga mima. At syempre mga mima, mas lalo ka magiging productive. Anyway mga mima ko, libre lang naman magbalik alindog. At wala namang gastos pagbabalik alindog. Ang kailangan mo lang talaga gawin, kailangan mong simulan at kailangan mong pagpatuloy yung nasimulan mo. Kung gusto mo agad pumayat, gawin mo mag-diet, samahan mo ng exercise. At syempre kung kaya ko, aba syempre kaya mo din. At alam kong kayang-kaya mo yan mima ko. At syempre after maging feeling bebamax sa pag-exercise, ito naman tayo magiging ina. Papaliguan ko na nga ito muna ang aming pangalawang anak, mga mima. Habang pinapaliguan ko nga yung pangalawang anak namin, mga mima. Anyway, sobrang daldal pa lang nga nito at sobrang mature na ng anak ko pagdating sa pagsasalita. At hindi na siya bulol kapag kausap. Sinabihan nga ako ng anak ko, mami, gusto daw niya siya na lang dumaliligo mag-isa. Sabi ko naman, anak, hindi pa pwede. Kaya ano muna ko enjoy na asikaso ka ni mami dahil sobrang bilis nyo lang lumaki. Dahil darating din yung araw, mga mima, sorry, hindi na natin gagawin sa mga anak natin. Alam nyo, mga mima ko,
ko, simula nagkaanak talaga ako ng babae, hindi nawawala yung pangangamba para sa akin. At syempre, babae din tayo. Dahil ayoko maranasan nilang umiyak sila ng dahil sa lalaki, mga Kaya gusto ko talaga ipadama sa mga anak ko. Na kapag laki nila, gusto ko maging open sila sa akin. Kahit ano pang sikreto nila, gusto ko sabihin nila sa akin. Para alam ko at syempre, mas mag-guide ko yung mga anak ko. Anyway, mga mi, dumating na nga tong anak ko galing school at syempre, hindi maganda yung salubong niya sa akin. Ano ba naman, Mima? Nagsumbong siya, sinulatan daw siya sa likod. Alam mo ba, ang nakasulat nakalagay, I hate at him. At aba, ang sabi ko naman, ano yan? At sino nagsulat niya? Ang sagot niya sa akin, yung crush daw niya, ang nagsulat niya. Sabi ko naman sa kanya, anak, kahit crush mo pa yan, dapat sinumbong mo pa rin sa teacher mo. Kinausap ko nga maigi yung anak ko at sinabihan ko kung ano mangyari sa'yo sa loob ng classroom. Unang-unang susumbungan mo dapat ang teacher mo bago mo sabihin sa akin. Teacher mo na mismo ang bahala. Lagi ko nga nare-remind sa mga anak ko, walang masamang magsumbong basta tama yung sinasabi at hindi nagsisinungaling. Kasi hanggat maaari ayoko maranasan ng mga anak ko. Yung nabubuli sila. Kasi ako iba klaseng nanay ako, mga Mima. Alam kong binubuli yung anak ko, hindi ako nagpapatalo. Kung sa bahay dinosaur ako, pag ugali kong galit, dragon ako, Mima. At syempre mga Mima, bago matapos itong video, nakapag-pack na nga ako ng mga na fully paid na sa akin nung nakapag-live selling tayo. Syempre, iba pa rin kapag may diskarte tayong mga nanay at pinagkakitaan sariling pera natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kaya ko, kayang-kaya nyo din. Kaya naman, trabaho muna tayo hanggang umaga dahil Bepe Max tayo sa gabi. Ito lamang po for today's video mga Mi. Thank you so much for watching. Bye-bye!